Iniurong sa Desyembre ang pagsisiyasat ng NBI kay Vice President Sara Duterte matapos niyang hindi sumipot ngayong araw. Binatikos ng ilang kongresista ang hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo. At nakatutok si John Consulta. Handang-handa na sana ang NBI para salubungin si Vice President Sara Duterte kanina sa kanilang tanggapan sa Pasay City para sa kanilang investigasyon ukol sa mga sinasabing banta ng bise laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero sa huli, no-show ang Vice Presidente. Sa halip, abogado niya ang dumating, bit-bit ang sulat na nagsasabing di makakarating ang bise. Our client will not be able to appear at our scheduled investigation as she will be attending to office matters requiring her urgent attention as a consequence of the ongoing House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability inquiry into the office of the Vice President. Matatanda ang unang sinabi ng bise na di siya makakapunta sa NBI dahil kasabay nito ang pagdinig ng House Committee na nag-iimbestiga sa confidential funds ng OVP at DepEd. Pero ang komite, kinansila ang pagdinig para magbigay daan sa NBI. Yung pagka-cancel ng House yesterday came in late daw. Late na yan na natanggap. So she is not ready for the NBI investigation. Dahil dito, itinakda ng NBI ang December 11 bilang bagong petsa para makapunta sa kanila si VP Sara. Bakit ganun kalayo? Para mabigyan siya ng pagkakataon na mag-prepare. Pero sa sulat ni VP Sara, nakasaad ang ilan sa kanyang request sa NBI. Meron siyang request, a clear copy of the complaint filed against her, the documents initiated sa investigation, at yung mga possible questions na aming itatanong sa kanya. Yun pong pagbibigay namin ng possible question ay pinag-uusapan pa nga namin. Hindi pa yun ang final na aming magiging action. But then, a-appraise namin siya kung ano yung iniimbestigahan namin. Ayon sa NBI, si sentro sa dalawang bagay ang kanilang magiging pagtatanong kay VP Sara. Ang iniimbestigahan namin, yung video clips where threat siya na may nakausap na siyang tao na papatay kay Presidente, sa First Lady at sa Speaker. At yun ay gagawin pagka siya ay namatay. Yun, i-clarify nating maigi yun. Ang hinihingi lang namin, justification, bakit nasabi mo yan? Reason, bakit nasabi mo yan? Anong background, bakit nasabi mo yan? Lahat tatanungin namin sa kanya. May claim din siya na there is a threat on her life. Vice President siya, imbestigahan din natin yan. Tatanungin namin siya, sino ba yung pinaghihinalaan mo? Kung ano, may ebidensya ba tayo? Bukod kay VP Sara, may iba pa mga personalidad ang ipapasumpitan ng NBI kaugnay sa gumugulong na investigasyon. Kabilang dyan ang ilang kasama niya sa Zoom press conference. Giit ng NBI, patas ang kanilang magiging pag-iimbestiga sa usapin na may kaugnayan kay VP Sara. Pero sakaling muling hindi makarating ang Vice Presidente sa December 11, ayon sa NBI, sa December 11, comes December 11, notified siya for example at ayaw niya pa rin magpunta, we cannot force her. Baka naman may reason kung bakit hindi na naman makakarating. Depende po sa reason. Dumating ang December 11, wala man lang pinadalang request for extension for valid reason, then we will consider that as a waiver on her part and then we will proceed with our final report. Ang di pagharap ni VP Sara sa NBI ngayong araw, binatikos ng Vice Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Congressman Jay Kong Hoon. Imposible ngang hindi alam ng Office of the Vice President, no, yung cancellation na nangyari kahapon. This is another palusot. Dito natin nakikita na pag ikaw ba makapangyarihan at mayaman, hindi ka na kailangang humarap. Ganito rin ang sabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, sa di pagsipot ng bise, hindi raw leadership kung pagiging arugante ang kanyang pinakita. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng NBI at ni VP Sara ukol dito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.